Mabiyayang morning po sa ating lahat. So tayo po ay magbubulay-bulay ng salita ng Panginoong Hesukristo. Sa umaga pong ito po ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Okay? 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Napakaganda po ng talatang ito. Kung atin pong susumahin, ito po talaga ay kumakatawan doon sa tunay na kalayaan na tanging si Jesus lamang ang totoo at tunay na makapagbibigay po sa atin. Sometimes, akala natin yung pagiging maligaya natin, pagiging maraming tinatangkilik sa mundo, yun na lahat eh. Actually, hindi po yun. While hindi naman po masama mga bagay na ito, pero ang tunay na source ng kaligayahan natin ay si Jesus. At higit sa lahat, siya ang ating totoong kalayaan. Naganap po ang ating kalayaan nung tayo po ay kanyang palayain sa kapangyarihan ng kasalanan. Okay. So, yun po ang buong katotohanan dyan. Mahal na mahal tayo ni Jesus. At 2 Corinthians chapter 4, verse 4. So, okay. Yung mga Bibles niyo, mag-iibuksan po at yung mag-aralan dito. Okay. Yon. Sabi dito, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Tama ba ako? Yan, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ayun. 2 Corinthians chapter 3 pala. Sorry. Chapter 3 verse umpisahan natin sa verse 16, tapusin natin sa verse 18, okay? 4:4 yung nasabi ko. 2 Corinthians, alam niyo naman dito sa ating channel, totoo lang po tayo rito eh. Kung nagkamali, di sabihin natin 2 Corinthians chapter 3 verses 16 to 18. Ayun ang totoo. Ito na. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. 17, maganda. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ganda yan. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory. Wow, gusto ko yan. With ever-increasing glory, which comes from the Lord who is the Lord. Which comes from the Lord who is the Spirit. Ano ba nangyayari sa akin? Siguro nagugutom na ako. Okay. So ito pong verse na binasa po natin, ibig sabihin niyan, but whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Ano ba yung veil na tinatawag dito? Ito po yung talukbong o takip sa mata o sa mukha ng isang tao. Ibig sabihin, di ba pag nagtalukbong ka, hindi mo makikita kung ano yung dapat mo makita. Nakatalukbong ka, nakatakip eh. Di ba? So, nung panahon kasi ng Old Testament, okay, nakatakip pa yung glory ni Kristo. Nakatakip, ibig sabihin hindi nakikita. Unang-una, hindi pa siya nagkakatawang tao. Pero nung nagkatawang tao na siya, namatay po siya sa krus ng Kalbaryo. Natubos tayo sa mga kasalanan natin. Binayaran lahat ng kasalanan natin. Past, present, maging ang future sins, binayaran niya lahat. Kaya, kung sino ang maniniwala dun sa kanyang tinapos na gawa na namatay siya at muli siyang nabuhay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig lang pong sabihin yan, ang veil na sinasabi dito, yung talukbong na sinasabi dito, ay yung dati nating pagkatao. Diba? Wala na ang dating pagkatao mo. Dahil dati nakatalok na, nung hindi mo pa kilala si Kristo, nakatalukbong ka pa. Tingnan nyo. Tapos, nung nakilala mo siya, natanggal na ang talukbong na yan, at nakita mo na ang kanyang kaluwalhatian. Alam mo na si Jesus ay nasa iyo na forever and ever at hindi ka niya iiwan. The grace of Jesus is the power, 'di ba?
to save mankind. So, tayo mga believers, pansinin niyo to, nakikita natin yung hindi nakikita ng mga hindi mananampalataya. We see what they don't see. We know that they don't know. We know something that they don't know, rather. Dahil sa ating mga mananampalataya po, natanggalan na tayo ng talakbong, kaya mas madali tayong umunawa sa kapwa, madali tayong magbigay, madali tayong magpasensya. Yan po ang paniniwala ko dito. Tingnan niyo yung mga unbeliever po kung paano po sila mag-respond sa mga pangyayari. Hindi po ba? May iba mainit ng ulo, hindi mapagpasensya, pero yung mga ganyang bagay po napakawala na tayo ng anak ng Diyos sa mga ganyan. Bago na tayong pagkatao. Ito pa. So sabi niya dito sa 17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ang tunay na kalayaan po ay kay Kristo lang matatagpuan. Ibig sabihin, malaya ka. Malaya ka na saan? Unang-una sa batas ni Moises. Unang-una, we are Gentiles, dinugtong lang po tayo, hindi tayo mga Hudyo. Kaya para sa atin, madali nating i-adapt yung katotohanan ng mas malaya na tayo sa kasalanan. Amen? Malaya na tayo sa kasalanan at malaya tayo sa takot, hindi tayo madaling matakot. Do not fear as the world fears. Sayang nga po ang vlog ko kaninang umaga tungkol doon sa The Big One, di ba? Panoorin na lang po ninyo. The world is fearful. The world is like this. The world is like that. But we are not like this. And we are not like that. Because we belong to the Lord Jesus. Yan sabi niya. And we all who with unveiled faces. Yung unveiled faces, ito po yung mga believers. Ibig sabihin, nakikita na natin ang katotohanan. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory. And being transformed, I like this, and being transformed, saan na ba yun? Into His image with ever-increasing glory. Ito po ang buong katotohanan dyan. Tayo mga believers, bawat araw ng buhay natin, meron tayong ever-increasing glory. Ibig sabihin, nag-i-increase yung glory sa atin. Hindi tayo yung tipong parang wala ng pag-asa. Hindi tayo pwedeng parang nadadown lagi dahil meron tayong glory. Ibig sabihin na araw-araw ng buhay natin, nadadagdagan yung pagkakilala natin kay Jesus. Lalo natin siya nakikilala, lalo natin nakikita kung gaano siya kabuti sa atin. Pag-ibig niya, pagmamahal niya, alam natin yun. Itong bagay na ito ang siya nagpapatibay ng ating pananalig at pananampalataya po sa Kanya. Di po ba? So tayo po mga mananampalataya, malaya na po tayo. Huwag mong sabihin, okay, lalaya ako, mananampalataya na ako. No. Nung manampalataya tayo kay Kristo, tinanggal na yung veil. Di ba? Yung talokbong. So ibig sabihin, doon palang malaya na tayo. Pero meron tayong sanctification. Ang good news, ang gumagawa ng sanctification natin, si Jesus din. Wala tayong ginagawa. Wala tayong gagawin kundi maghintay sa kanyang biyaya. Okay? At ang nagpapakilos sa atin, nakakapagtrabaho tayo ng mahusay, nagagawa natin ng mga bagay-bagay, nakakapagpatawad tayo ng kapwa, madali tayong umunawa ng kapwa, hindi sa sariling gawa natin, kundi dahil kay Jesus pa rin na nag-alay ng buhay sa atin, na matay para sa atin. Marami pong salamat sa inyong panunood sa umaga pong ito. Dalangin ko na patuloy po tayong patuloy po kayong manood at sumubaybay dito po sa mga vlogs po natin, sapagkat dito walang bida kundi si Lord Jesus lang po at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Okay? Maliwanag po yan at tayo po ay mga malaya na. Okay? Put that in mind. We are free already. Free indeed. Okay? Jesus loves us very much. Hindi tayo pababayaan ni iiwan man. Okay? Thank you. Okay? Oh, yeah.